Kahit kailan, kapatid, hindi tayo lugi kung lagi natin uunahin ang Diyos. Kaya pag sumikatan po natin na unahin lagi ang Panginoon, na tayo pagharian niya. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, ngayon, mababasa po natin ito sa Proverbs chapter 3, verse 6 to 10, and at the same time, sa Mateo chapter 6, verse 33. Okay? Sabayan niyo po ako sa pagbabasa po ng scripture. Basahin natin. Sabi po sa Tagalog, Proverbs chapter 3, verse 6, verse 5 to 10. 5 na lang po, no? Sabi dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Verse 9 is, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Praise the Lord. Sa Mateo chapter 6 verse 33, ito po ang nasasaad. Sa English, sabi niya, instead, be concerned above everything else with the kingdom of God and with what He requires of you. And He will provide you with all these other things. Sabi po ng Good News Bible. Sa Tagalog, sabi niya, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Pinagpala na ang banal na salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Oh, Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat sa araw na ito na muli kaming makapakinig ng iyong salita. Kakain na naman po, Panginoon, ang aming espiritual, Panginoon, na kalagayan. Hayaan mo, Lord, na maging blessing ito. Itong mensahe mo ito. Mangusap po kayo, magpahayag po kayo. And I declare, Lord, your Spirit touch, Lord, to those people who will listen to this voice, O God. Hallelujah. Anoint us, O God. Empower me. I declare victory in the name of Jesus. Amen. 3 powerful principles in the kingdom of God. Yan po ang pag-usapan po natin. Ngayon, mayroon po isang katanungan sa atin. Bakit napakahalagang maunawaan natin ang priority sa ating pagtalakay about the kingdom of God? Because if priority is the essence of life, dapat gusto nating malaman kung ano ang dapat ang priority natin sa buhay, so that we can live effectively, productively, and powerfully. Hallelujah. Okay? Na efektibo tayo, productive tayo, at powerful tayo sa lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon, that we should give our best to Him. Okay? Kasi ang ating pinaglilingkuran, ang ating sinasamba ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Hallelujah. Itinatag ng Diyos ang kanyang prioridad sa simula pa lamang ng paglikha ng sangkatauhan. At ginawa itong malinaw sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon. Okay, sa Genesis chapter 1. So, si Jesus ay naparito sa lupa at muling itinatag ang number 1 priority niya. Hallelujah.
Kaya nga po, mga minamahal, in making God the top priority, this is very challenging to all of us. It involves sacrifice and intentional decision. Okay, sasadyain po talaga natin, mga minamahal. So, kailangan po ma-develop ito sa atin. Okay? So, when the kingdom became our priority, its impact become a reality, kapatid, sa buhay natin. Hindi lamang natin alam ang kanyang salita, kundi we should practice what we learn from Him. Okay? We are practitioners of the Word of God. Okay, we are doers of the Word of God. Sabi ni Apostle James. Kaya nga, priority defined as the principal thing. Putting first things first. Establishing the most important thing. Yan po ang ibig sabihin, kapatid. Ano pa po? Primary focus. Placing in order, value, and worth upon. First among all others. Yan po ang ibig sabihin ng priority. So sabi nga po ni Dr. Miles Monroe sa kanyang libro, that the greatest secret to living effectively on earth is understanding the principle and power of priorities. Okay, so dapat po maunawaan po natin ito, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Okay, na tinuturo. Kaya ang ating buhay ay ang kabuuan ng lahat ng mga desisyong ginagawa natin araw-araw. At ang mga desisyong ginagawa natin araw-araw, okay, ang mga desisyon iyong ay nakadetermine ng ating mga priorities. Kung paano natin ginagamit ang ating oras araw-araw, eventually defines our life. Kaya nga, ang buhay ay idinisenyo upang maging simple. Kaso minsan nagiging komplikado po. Hallelujah. Kaya nga, the key to simplifying life is prioritization. Yung pagpapahalaga natin sa isang bagay. Kaya kung tinutukoy ng ating mga prioridad o yung tinatawag natin na quality of life, kalidad ng buhay, ay idinidikta ang lahat ng ating mga aksyon at pag-uugali. Then, mahalagang maunawaan at matukoy natin ang ating mga priorities. Kapatid, the greatest tragedy in life ay hindi kamatayan. It's not death, kundi ang buhay na walang layunin. Life without purpose. Life with the wrong priorities. So that's why gusto ko pong i-share po sa inyo to, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Bakit minsan ay sa tingin natin wala nang direction yung buhay ko? Parang pakiramdam mo wala nang kwenta ang buhay ko. Parang pakiramdam mo wala nang silbi ang buhay ko. No. We need to check our priorities. Kaya nga, ang pinakamalaking hamon sa buhay ay ang pag-alam kung ano ang gagawin. Knowing what to do. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ay ang pagiging abala, ngunit hindi epektibo. Busy in everything, but not effective. So, ang pinakamalaking kabiguan sa buhay ay ang maging matagumpay sa maling gawain. Grabe, kasi ayaw po yun ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi ng Scripture, the blessing of the Lord, it make it rich. And He add no sorrows with it. Ang pagpapala ng Diyos ay walang halong kabalisahan. Okay? Kaya ngayon, pag-aralan natin 3 powerful principles of God's Word in the kingdom of God. Yan po yung bibigyan natin din. Sabi doon sa scripture na binasa natin,
Sa Proverbs chapter 3 verse 6, the Living Bible, sabi niya, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Ang ganda pong ibig sabihin po nito. Kaya, unang prinsipyo, kapatid, na gustong ituro sa atin ng Panginoon, in everything you do, put God first. Ano man ang ating gagawin, ilagay natin sa unahan ang ating Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Bago mo isang gawin ang isang bagay, ipag-pray mo. Gaano po kahalaga, kapatid, si Kristo sa buhay mo? Dito po natin makikita kung paano natin siya prioritize sa ating buhay. When you put God first in your life, kapatid, it means you put your trust in Him. You rely on Him in everything you do. Kaya ang sabi pa po doon sa Proverbs chapter 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him," sabi niya po doon, "and He will make your path straight." Kaya kapatid, mahalaga that we should put God first in everything we do. Kaya lagi natin unahin ang Panginoon. Na pagkagising mo, bago ka bumangon, huwag muna ang cellphone. Magpasalamat ka muna sa Panginoon. Seek God first. Okay, kaya sabi doon sa Tagalog, "Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan." Kaya napakalaga, kapatid, na lagi nating ilagay si Jesus sa harapan natin. Let us focus on our eyes on Jesus, because He is the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12, verse 2. Kaya sabihin mo, comment down below, focus lang. Hey, let us focus on our eyes on Jesus. Hallelujah. Dahil siya ang nagpapasakdal ng lahat, kapatid. Okay? Siya ang nagpapanagumpay sa atin. Siya ang sumasa atin, sumasama sa anumang gagawin natin. Amen ba, mga minamahal? Alam niyo po, maaalala ko dun sa kwento dun sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Nung si Jesus ay kasamang mga disipulo ay dumalaw sa tahanan nila Maria at Martha. Sa tagpong iyon, okay, si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig ng kanyang salita. While Martha ay talagang busy siya sa paghahanda. Pero ano nga ba talaga ang mas mahalaga doon? Of course, mahalaga yung ginawa ni Martha. Pinaghahandaan niya sila Jesus kasama ang mga disipulo. Pero ang pagkakataong iyon, minsan lang siya napadalaw sa kanila. Ang ibig kong sabihin po doon ay mayroon pong divine appointment ng Panginoon sa kanila. Kaya, sinabi ng Panginoon kay Martha, "Martha, Martha, na balisang-balisa ka. Naliligalig ka sa maraming bagay. Pero isa lang ang mahalaga," sabi ng Panginoon, "ay ang ginawa ni Maria, na nakikinig ng salita ng Panginoon." Kasi alam niyo po, lahat ng bagay mawawala eh. Pagkain, nauubos eh. Pero ang salita ng Panginoon na natatanim sa ating puso't isip, ano mang gawin ng kaaway, okay, kapag ka naikintal na yan sa puso natin, hindi po mawawala yan. Heaven and earth will pass away, but the word of God is not. Hindi po. Kaya nga, lagi natin tatandaan, time is the true measure of life. Kaya mahalaga po. Ang oras na dumadaan, hindi na po pwedeng bumalik. In fact, time is the currency of life. Okay? Kung paano mo ginugugol ang iyong oras, it determines the quality of your life and death. Kaya minsan, laging nasa huli ang pagsisisi. Doon palang nagsisisi sa kanyang pagkakamali kapag ka nasa kulungan na. Doon palang nagsisisi sa kanyang pagkakamali kapag ka nasa hospital na.
nandun na sa sitwasyon na napakahirap. Pero kapatid, the good news is, pwede pa natin baguhin ngayon. Okay? Pwede pa tayo magbago. Okay? Pwede pa natin tanggalin yan. Pwede pa natin baguhin yan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya nga, you become whatever you buy with your time. Palaging magkaroon ng kamalayan na ang lahat ng tao sa paligid mo ay nagpapaligsahan para sa iyong oras. Kaya yan ang gawa ng kaawa. Yan ang gawa ng dyablo. Laging may umaagaw o umahad lang sa atensyon para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Nandyan na yung nakapagpalit ka na para umatin sa simbahan, pero nambubuliglig din ng kaaway. Nandyan na yung magbabasa ka ng Biblia, pero may tumatawag sa cellphone. Okay, so our time is important because our time is our life. And the key to effective use of time is establishing correct priorities, kapatid. Ibig pong sabihin ay first things first. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya nung sasalakayin sila Haring Jehoshaphat ng ilang hukbo, Moabites, Meunites, tsaka yung isa pa. Eh, hindi nila kaya sapagkat napakaliit nila. Pero anong ginawa nila? Lumapit sila sa ating Panginoon. Ganun nila pinapahalagahan ang Panginoon. Kaya, nung oras ng labanan, anong ginawa nila? Sila lang ay nagpuri sa ating Panginoon. Sila lang ay sumamba sa ating Panginoon. Naglagay si Haring Jehoshaphat ng mga mang-aawit sa harapan. At sinamahan silang lahat ng ating Panginoon. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Pinayaman sila ng ating Panginoon. Hallelujah. If you want to experience that, kapatid, magpuri tayo sa Panginoon. Sumamba tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, pangalawang prinsipyo na gustong ituro sa atin ng Panginoon, kaya sabi dun sa verse 9 and 10, Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, sabi niya po, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with the new wine. Hallelujah. Kaya nga, in everything you have, honor God first. Ano man ang meron ka, kapatid, parangalan mong Diyos. Honor the Lord with your wealth, with your possessions, and with the first fruits of all your increase. At tiyak, mag-i-increase pa yan. Hallelujah. Kaya nga sabi sa Scripture, siksik, liglig, pitpit, at umaapaw. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Hallelujah. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Kaya kung gusto mong maranasan yan, kapatid, kaya maghandog ka. Give the first fruit sa ating Panginoon. Honor the Lord with your wealth. Honor God first. Okay? Kaya kung may blessing ka, Lord, salamat. Maitaas ka, maluwalhati ka sa biyayang itong aking natatanggap. Dina-honor mo ang Panginoon. Lord, salamat sa biyayang ito na natanggap ko. Ito'y ipinagkatiwala mo lang sa akin. Salamat, Lord, sa bagong sasakyan ko. Lord, salamat po sa tahanang ito na pinagkaalom mo sa akin. Lord, ako lamang ay katiwala dito. Ito'y pag-aari mo pa rin. Kaya, Lord, ino-offer ko sa iyo. Thank you, Lord, for the blessing. Kaya mahalaga na parangalan natin ang Panginoon. Small, medium, large na pagpapala natin. Okay, give it back to the Lord ang mga pasasalamat natin. Napaparangalan natin ng Diyos sa pamamagitan ng iyan, kapatid. Hallelujah. Ano pa po ang sabi naman sa mga Israelita?
Kaya yung una dito na pagpaparangal, yung first fruits. Dito naman, pinapakita dito, dun sa Exodus chapter 22, verse 29 and 30. Sabi niya, huwag ninyong kalilimutang maghandog ng mga inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang mga panganay na iyong mga baka at tupa. Huwag hihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan, at sa ikawalong araw ihahandog siya sa akin. Alam niyo po, ang pamantayang ito ay malinaw na nasa ilalim ng lumang tipan. Under the Old Testament, kapatid. At eksklusibo lang po ito para sa mga Israelita. Pero alam niyo po ang ibig ko pong sabihin dito, mga minamahal. Okay? Ang idinidiin dito ay patungkol sa prinsipyo ng pagpaparangal sa Diyos sa kung ano ang meron tayo. That's why sinasabi ni Yahweh sa kanila na ihandog nila ang para sa ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Maghandog din po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa ating lakas, paggising natin ng umaga, kanino natin ito ihahandog? Ihahandog natin sa Panginoon. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ano pa po? Malakay chapter 3 verse 10. Verse 10. Okay? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ito. Ang bagay na ito, sabi niya po doon, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Test me on this, and I will open the floodgates of heaven to bless you. Hallelujah. Pero ang maganda po doon, sabi niya, bring the whole tithe in the storehouse. Dalhin daw po natin ang ating ikasampung bahagi. 10%. Our tithes, yung ika po natin. Kaya kapatid, kapag ka may blessing ka, set aside mo na kaagad yung para sa Panginoon. Okay? Set aside mo na kaagad. Kaya nga, lagi po natin tatandaan, honoring God with what we have, okay? Sapagkat lahat ng mayroon po tayo ay nagbubuhat sa Panginoon. Darating yung panahon, mga sasakyan natin, hindi na rin natin masasakyan. Darating yung panahon, ang bahay natin, hindi na rin natin matitirahan. Sapagkat kung tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit, tiyak, nandoon yung reward natin. Nandoon yung tahanan natin. Kaya kapatid, lagi mong tatandaan, ikaw ay nakadestin doon. Hallelujah! Amen ba kapatid? Praise the Lord! Hallelujah! Nakadestin ka doon kapatid. Hallelujah! Kaya po, lagi natin tatandaan, tayo lamang po ay katiwala sa lahat na kung ano meron tayo. Be good. Be of good steward, kapatid. Maging mabuting katiwala tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin ang nararapat para sa ating Panginoon. Okay? Kaya wag natin pagnakawan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat. Okay? Honor God first. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, obey what I command. Kaya alam niyo po, kapag tayo pinagpapala ng Panginoon, napaparangalan din ang kanyang pangalan. Kaya gusto kang i-bless ng Panginoon. Para i-bless ka ng Panginoon, okay, i-honor mo siya sa lahat ng meron ka. Pangatlong puntos, sabi dun sa scripture na binasa natin, Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness. In all these things will be given to you as well. Kaya, pangatlo, in everything we need, in everything you need, kapatid,
seek God first. Seek Him in all your ways, in all your plans, in all your dreams and visions. Seek God, kapatid. Okay, ang sabi doon sa The Living Bible, He will give them to you if you give Him the first place in your life and live as He wants you to do. The Living Bible po yan, na Matthew chapter 6, verse 33. Kaya kapatid, and everything we need, seek God first. Isik natin ang Panginoon. The Word of God gives emphasis on seeking God's kingdom and God's righteousness. Paghahanap sa kaharian ng Diyos at katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga po pag sinabi natin seeking God means you have respect, you have regard. Mataas yung pagtingin natin, ina-acknowledge natin ang Panginoon. Nire-recognize natin ang Panginoon in every way. Okay? Ibig sabihin, we recognize Him over our life. That Jesus is Lord in my life, in my family, in my finances, in my business, o anuman kapatid, in my relationship. Seek God first, kapatid. Hindi porket gwapo, yan na. Yung tugon sa panalangin mo. Hindi porket mayaman yan, yan na yung tugon sa panalangin mo, kapatid. Hindi porket blessing yan ay tatanggapin mo na, kapatid. Igagrab mo na. Seek God first. Kaya nga, seeking God, ibig sabihin, mayroon kang higit na pagpapahalaga sa Kanya. Okay? Higit na pagpapahalaga sa Kanya. Seeking God, ang paghahanap sa ating Panginoon. Ano pa po? Righteousness. Okay, yung katwiran ng Diyos. It means right standing with God. Okay? You are positioning yourself to God. Pinuposition mo yung sarili mo sa ating Panginoon. Kaya nga po, seek God first. And His kingdom. In His righteousness. At sabi doon, lahat ng bagay ay pagkakalob sa atin ng Panginoon. Okay? Ang kalakasan, ang Diyos ang nagkakaloob. Ang oxygen, libreng hininga, ang Diyos ang nagkakaloob. Okay? That's why, seek natin ang Panginoon. Ang wisdom, ang Panginoon nagkakaloob. Kaya huwag tayo manangan sa sarili nating karunungan, kundi magtiwala tayo lubos sa ating Panginoon. Amen ba, mga minamahal? Remember that God as our source should be our top priority. Siya dapat ang pinaka-top priority natin, kapatid. Give time to the Lord. Seek Him. Kaya mapapagod ka na at mapapagod ka. Kung ang mga bagay na ginagawa mo ay pansariling lakas mo lang. But when you acknowledge the Lord, sasamahan ka ng Panginoon. At hindi ka mapapagod. Kaya hindi ka mag-quit. Kaya nga, when your priorities are correct, tama yung ating priority, you preserve and protect your life. Nape-preserve natin, napoprotektahan natin yung ating sarili. Kaya ang tamang prioridad ay ang prinsipyo ng pag-unlad. Dahil kapag na-establish mo ang iyong prioridad ayon sa iyong purpose and goals, garantisado po, kapatid, ang pag-unlad. Garantisado ang pagtagumpay. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Kapag nagtakda ka ng mga tamang prioridad, gagamitin mo yung oras para sa layuning ito. Talagang sasadyain mo. Ang iyong oras ay hindi inaabuso or nasasayang. Nagiging effective ka, nagiging productive ka, nagiging powerful ka.
Hallelujah! Kaya nga, lagi natin tatandaan po, no, correct priority protects your energy. Correct priority protects your talents and gift. Huwag tayo magpagamit sa kaaway. Don't play games with the Lord, kapatid. Correct priority protects your decisions. Hindi ka mamamali, kapatid. Okay? That's why, i-consult natin sa Panginoon lahat ng gusto natin gawin. Correct priority protects your discipline. Nagiging disciplinarian ka. Hallelujah. Correct priority simplifies your life. Nagiging simple. Hindi komplikado. Kaya kapatid, ano pang gagawin natin? Saan natin ilalagay ang ating sarili? Ilagay natin ito sa paanan ng ating Panginoon. That in everything we need, seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Hindi ang kapitbahay, hindi kay Bombay, hindi sa mga loan offices. Seek God first. Okay? Seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Kaya nga, when we make God the priority in our lives, kapatid, in our hearts, He is glorified. He is honored. He is magnified. Hallelujah. Kaya naitataas ang kanyang pangalan. Purihin po ang Panginoon. Excuse po. Hallelujah. Kaya nga po, bilang pangwawakas, remember this. Kapag mag-fail ka na establish ang tamang priorities mo, ay nagiging sanhi ng pag-aaksaya mo na yung dalawang pinakamahalagang kinakailangan. Ano po yung pinakamahalagang kinakailangan natin? Ang oras at ang ating lakas. Kapag ka nag-fail tayo na establish ang tamang priority natin, okay, maapektuhan yan, kapatid. So, identifying correct and right priority of life is the key. Isa itong susi upang magtagumpay at ganap na buhay ang patuloy na maranasan natin. Successful and fulfilled life. Ang tagumpay sa buhay ay nasusukat sa mabisang paggamit ng oras ng isang tao. Hindi natin kailangang habulin ang mga bagay sa sanlibutan ito. Dahil ang ating Ama sa langit, na nasa langit, is more than willing to provide for us. Kaya, lagi natin i-honor ang Panginoon. Isik natin ang Panginoon. Lagi natin siyang unahin. As we put God first, lumalakad tayo sa direksyon ng Diyos at tiyak ang ating tagumpay. Amen? Okay? As we honor God first, He continue release His overflowing blessings to us. Kaya lagi natin unahin ang Panginoon, lagi natin i-honor ang Panginoon. As we seek God first, His kingdom provision ay magiging available po para sa ating lahat. Hallelujah. Okay, kapag binigyan natin siya ng prioridad sa ating buhay, ang Panginoon, binibigyan natin siya ng signal to take over. Hallelujah. To walk ahead and to take the lead para i-guide tayo, para samahan tayo ng ating Panginoon. Kaya kasama tayo palagi sa parada ng tagumpay. We are more than conquerors. Hallelujah. Kaya lagi natin tatandaan, kapag ginawa natin ang Diyos na una at sentro ng ating mga puso, His presence will be our delight. Ulitin ko po, kapag ginawa natin ang Diyos na una at sentro ng ating mga puso, His presence will be our delight.
Kaya ang sabi doon sa Psalms chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Sangguniin natin ang Panginoon sa lahat ng ating balak. At sa lahat ng bagay, itutumpak tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, love Jesus more than anything, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang pong Panginoon. I hope na kayo ay napagpala sa mensahe ito. God bless po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami, Lord, ay makalapit sa iyong banal na trono, sa iyong banal na presensya. Panginoon, nagsusumamo kami, nagpapakumbaba po kami, na starting this day, Lord, gusto ka namin hanapin, gusto ka namin maranasan, Panginoon. And we need your grace, Lord. We need your care. We need your strength, Lord. We need your wisdom, Lord. We need your blessing, Lord. Kaya, Lord, igawad mo itong lahat sa amin po mga buhay. Sa mga nakaranas ng kasakitan, Lord, we need healing. Sa mga nanghihinaw, Lord, we need strength. Hallelujah. Sa mga nalulungkot, Lord, we need joy. Hallelujah. Sa mga walang trabaho, Lord, we need job. Hallelujah. Sa mga naghihirap, Lord, we need breakthrough. Lord, alam namin, magtatagumpay kami. As we walk with you, to put you in the first place, to honor you, and to seek you, Lord, sa lahat ng bagay na gagawin namin. Alam namin, Lord, kung ano ang pinangako mo sa amin, magmamanifest ito sa aming buhay. That you will never leave us, nor forsake us, O God. That God is with us. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ano man ang mga kahilingan ng bawat viewers na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, bless their lives, Lord. I declare, Lord, increase favor and blessing, Lord. Begin to manifest in their lives, in their families, in their businesses, Lord, in their jobs, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pastol, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Pinangako mo sa amin, surely your goodness and love and mercy shall follow us all the days of our lives. In the name of Jesus. And thank you, Lord, that with long life you will satisfy us and show us your salvation. And we thank you, Father God, that if we seek your kingdom, Lord, and your righteousness, all things we need, Lord, ay kayo po ang magkakaloob. In the name of Jesus. And we thank you, Lord, that we can do all things through Christ who strengthen us. In the name of Jesus. And thank you, Father God, that you will supply all our needs according to your riches in Christ Jesus, Father. We thank you, Father God, that we are on top, not on bottom. We are lenders, givers, tithers, not borrowers, Lord. In the name of Jesus. Lahat, Lord, ng babayarin ng aming mga viewers, meron man silang babayaran, Panginoon. Maging tubig, ilaw, rent, Panginoon, mga sasakyan, Lord, you will provide. You will provide. In the name of Jesus. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. We honor you with everything, with what we have, Panginoon. Ang buhay namin na ito ay sa iyo, Lord. We offer it to you. We surrender everything to you. Because without you, Lord, we are nothing. We give you praise and glory. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.